Magandang araw mga kababayan. At meron na naman tayong pag-uusapan na hindi naman masyadong mahaba. Kasi alam mo, sa totoo lang, alam ninyo mga kababayan, ito nangyayari sa ating bansa, totoong nakakahiya na. Yung mga aligasyon na nangyayari dito sa Pilipinas, parte baga ng politician. Alam niyo, sa totoo lang, tayo lang siguro yung bansa na ganito kagulo. Ay, kagaya na yung balita na naman na di umano ay sumabog ng isang constitutional crisis sa gitna ng mga bilyong-bilyong aligasyon na korupsyon. Nasangkot sina Sandro Marcos, sina Martin Romualdez. Sa totoo lamang, yung isang tao na masangkot sa ganyang bagay, totoo nakakahiya. Nakakahiya po talaga yun. Hindi ko lang alam kung bakit naaatim nila sa kanilang sarili yan. Kung ako sa kanila, sa parte ng mga Marcos, lilinisin ko yung pangalan. Hindi yung lalong nasisira yung pangalan. Mantakin mo yun, bilyong-bilyong aligasyon tungkol sa korupsyon na yun. At yung pagkakasangkot kina Sandro Marcos at Martin Romualdez, hindi biro ho yun. Hindi biro yun. Sa umano ay sa budget ng insertion. Ikaw lamang yung sangkot doon sa maanumalyang budget ng insertion napakahirap. Bago binanatan pa ni Pulong Duterte ang ICI. Winasak ang kredibilidad ng ICI ni Pulong Duterte sa legal na paraan. Doon pa lamang kung bakit nangyayari kasi yung mga bagay na yan. Naglalaban-laban na Naglalaban-laban na. Hindi dapat nangyayari Nawala na yung kapayapaan. Pag ganyan ang mangyayari dito sa ating bansa, yung political na to, yung mga ganitong bagay, sa tingin nyo ba, maaayos pa ang bansa ito? Hindi na nasaan yung inahangad natin na mapayapang buhay, masaganang mamamayang Pilipino, nagmamahalan di umanong magkakababayan? Paano mangyayari yon? Ay kung yung mga namiminuno dito sa ating bansa ay sila-silang nag-aaway. Paano matutularan ng mga kabataan Pilipino yung mga ganyan? Ay di pagkatapos ninyo, may uusbong at may uusbong, papasok din sa politika, ay baka mas na mas pa ang gawin ng mga uusbong na yon sa pinagagawa ninyo. Minamana yung mga kahayupan ninyo na pinaggagawa ninyo dito sa Pilipinas, kayo mga tarantado kayo, minamana ng mga kabataan Kagaya kanina, may napanood ako kanina sa YouTube Saludo si Rakuan, nakalimutan ko lang mga pangalan mo, yung mayor ng Tansa, Cavite. Saludo si Rako sa inyo. Kung mapapanood nyo itong video to, ay salute. Dahil napakaganda sir ng inyong hangarin sa inyong bayan. Dahil pinaguhuli ninyo yung mga siga at mga masasamang tao dyan sa inyo, na sa madaling sabi ay nililinis ninyo yung inyong lugar. Saludo sir ako sa inyo. Sana yung mga namiminuno dito, ganun din ang gawin. Ang linisin ninyo, una, yang sangay ninyo. Kung ikaw ay presidente, Bongbong Marcos, bilang presidente ka, linisin mo muna ang sangay mo para maging maayos ang lahat. Pagdating naman sa Senado, kung sino ang presidente ng Senado, ayusin mo rin yung sangay. Maging sa Congress, hanggang sa pinakamababang kapulungan, magkaisa ho kayo.
Magkaisa kayo para ang ating bansa ay bumuti. Alisin ninyo yung nagpapasakit sa ating bansa para maramdaman ng milyong-milyong Pilipino yung kaginawahan ng buhay dito sa atin. Pero kung kayo ay nagbabangayan, mga lintik kayo, sarap yung pagsusuntukin eh. Mga wala kayong kwentang tao, masasabi ko yun sa inyo. Kasi kayo nagbabangayan eh. Itigil nyo na yan. Lagi naman sinasabi namin eh, baguhin nyo na yung sistema ninyo. Pag nabago yung system, antimano, ang ganda ho ng kalalabasan ng pamamalakad yun dito sa Pilipinas. Pero kung babaliwalain ninyo at kayo ay magkakagatan pareho, maghihigantihan sa bawat isa, walang mangyayari sa ating bansa. Walang mangyayari dito. Kumbaga sa kriminal ay wanted na ang Pilipinas sa buong mundo. Kilalang kilala ang Pilipinas na pagdating sa korupsyon. Di ba kayo nahihiya? Di ba kayo nahihiya sa mga pagbumukha ninyong mga animal kayo? Kakahiya kayo eh. Buti sana kung tayo'y nababantog dun sa magandang imahe na ang Pilipinas ay umuunlad. Di ba sarap sa pakiramdam? Ang Pilipinas ay napakabuting mga tao. Wini-welcome nila yung mga iba't ibang lahi. Inaasikaso nila dito ng mabuti. Bilang mga visitor, pero, itong nangyayaring ito sa atin, sa tingin nyo, may pagmamalaki ito ng mga kapatid natin, kababayan natin, mga OFW natin. Siguro pati sila napapahiya na sa ibang bansa eh. Dahil sa pinaggagawa ninyo eh. Ito ba ang mga pangyayaring ito ay saan panahon nangyari? Kung ako ang tatanungin nung nakaraang Pangulong si Ferdinand Marcos, parang the same eh. Pero hindi ko naman inabot na yon. Dahil lang sa mga naririnig natin, sa mga matatanda, may ganitong eksena rin eh. Tapos sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, ito naman naulit lang bagay, pero sa lahat ng naging presidente, hindi naman naging ganito ang Pilipinas eh. Except sa Bongbong Marcos. Ito yung sinasabi namin baguhin mo. Sa totoo lamang, natatawa nga ako. May mga hula-hula. Noon po yun hindi ka pa presidente. Lalabang ka pa lamang. May mga hula-hula doon. Si Nostradamus, Dramos ba yun? Ewan. Nakalimutan ko kung sino yung mga hula na yun. Na di umano ay si Bongbong Marcos ang huli na magpapabuti ng bansa. Putang ng hula na yan. Nakakainis eh. Pasensya na kayo Napapamura tuloy ako eh. Totoo ba yung mga hula na yun? Tinti kayo makahula-hula lamang kayo ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Yung mga nangyayari ngayon, masasabi nyo okay na okay to? Mga gunggong pugi. Paano mangyayari yan? Paano magiging okay? Hindi na nga okay. Halos nagpatayan na nga itong mga ito. Wala nang tigil. Wala nang tigil sa bangilan itong magkabilang side na to. Imbis na mapupukusan ngayon ng Pilipinas, yung mga kailangan ng mga Pilipino, sana papapunta ngayon yung atensyon ninyo. Sige nga, sana papapunta yung atensyon ninyo ngayon. Doon nyo na ibubuhos Doon sa gigil ninyo. Pag mayroong taong babangon at lalaban, kakasuhan ninyo. Para para wala nang lumaban sa inyo. Matatapos ka rin. Ito masasabi ko sa inyo. Sa side ni Marcos, matatapos din ang termino ninyo. Sana naman ay huwag niyong pagsisihan. Pag kayong itaas ang gumante sa inyo, sinasabi ko, hanggang sa kaapu-apuhan ninyo, ay huwag naman sana mangyari. At wala naman tayong sinasabi na sana'y gantihin ng Panginoon Diyos yung pinaggagawa ninyo. Wala naman tayong panalangin na ganun. Ayan sinasabi ko, pag gayon ang gumante, ay sinasabi ko sa iyo, legal. Di kasuhan mo ang Panginoon Diyos.
kaya mo. Sino ka ba? Nilikha ka lang niya. Kaya mag-isip kayo. Hanggat hindi kayo nagtitino, ang bansang ito hindi bubuti. Ang kayo unlad ng bansa sa pagkakaisa ng bawat isa. Magandang layunin. Napakapalad nga natin. Kahit papaano, hindi tayo pinapakailaman ng ibang bansa eh. Kung tutuusin, kung gigirahin tayo ng China, saglit lang tayo eh. Napakabait ng Panginoon Diyos eh. Iyon yung ibinibigay sa atin ng mga pagkakataon. Pero hindi nyo pinagbubuti. Yan ang pinagbubuti ninyo, mga bulsa ninyo. Mga animal kayo eh. Sana huwag kayong karmahin. Malapit na rin kayong karmahin. Sinisigurado ko sa inyo. Pag yun ay karmahin kayo, ewan ko, kahit saan lulo kayo, kapu-apuan ninyo, kalululuhan ninyo kayo, humingi ng tulong. Baka lahat ng santo tawagin na ninyo. Iiyak at iiyak din kayo. Mga animal kayo.